video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa isinusulong po na loan moratorium po ng DepEd. Ayan, so nakikita po natin sa mga posts sa social media, especially po sa page ng DepEd Philippines. Ito po ay na-post na rin. Actually po yung information na ibabahagi po natin ngayong araw ay galing po ito, credits po sa official page po ng DepEd Philippines. Ayan, so mayroon pong isinusulong ang DepEd na loan moratorium. Ayan, so ulitin po natin, ito po ay isinusulong pa lamang, so hindi pa po ito final, hindi pa po ito official, hindi pa po ito approved. Ano po mga kamaestro, so mag-aantay po tayo in the coming days kung ito po ba ay matutuloy at talagang may implement ito pong loan moratorium na ito. Ayan, so dito po sa video natin, ipapaliwanag po natin ano ba yung mga dapat nating malaman, ano ba yung sakop, kailan ba mag-uumpisa itong isusulong po na loan moratorium ng DepEd. So kayo na po ang maghusga kung ito po ay good or bad news po para sa inyong mga kamaestro. Basta tayo po ay ipapaliwanag lamang po natin, ibabahagi lamang po natin ang kumpletong detalye po nitong isinusulong na loan moratorium ng DepEd. Ayan, so muli po ang source po natin ito ay galing po mismo sa official page po ng DepEd Philippines. So ayan po yung post nila, maagang at magaang Pasko para sa lahat ng DepEd personnel. Ayan, ito yung mga dapat nating malaman tungkol sa pagsususpinde ng pagbabayad ng loans ng teaching and non-teaching personnel ng DepEd. Ito po yung unang katanungan, ano ang loan moratorium? So ito ay isang paraan o isang pansamantalang pagtigil o pagpapaliban ng pagbabayad sa loan. Sa panahon ng moratorium, hindi kinakailangang magbayad ng buwanang hulog, interes o iba pang mga kaugnay na bayarin ang nangungutang sa loob ng itinakdang panahon. Number 2, ano-ano ang mga naging aksyon ng DepEd? So una, hiniling ng DepEd sa lahat ng financial institutions na suspindihin ang pagbabayad ng loan. Pangalawa, nakipag-ugnayan sa GSIS na magpatupad din ng kaparehong pagsususpinde para sa kanilang mga miyembro. At ang ikatlo, hiniling din sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na hindi ituring ang loans ng DepEd personnel na non-performing loans, partikular simula December 2024 hanggang March 2025. So malinaw po dito mga kamaestro na hindi pa final, so hiniling pa lamang ng DepEd. So waiting po tayo sa approval or sa confirmation po para sa pag-i-implement po nitong ating loan moratorium. Pangatlo, gaano katagal ang pagsususpinde sa pagbabayad ng loan? Una, para sa lahat ng kawani ng DepEd, suspendido para sa December 2024, magsisimula muli ang pagbabayad sa January 2025. So malinaw po dito mga kamaestro na lahat ng empleyado ng gobyerno affected man ng bagyo or hindi sa buong Pilipinas from Region 1 hanggang sa lahat ng regions po ay magkakaroon po ng moratorium ng isang buwan. Yan po ay ngayong December 2024. So magsisimula po muli ang pagkaltas sa darating na January 2025. Ikalawa naman, para sa mga direktang apektado ng bagyo, 3 buwan mula January 2025 hanggang March 2025, magsisimula ang pagbabayad muli sa April 2025. Ayan, ito naman po yung mga sa ikalawang binasa po natin. Ito naman po ay para naman doon sa mga lugar na directly hit ng mga nagdaang bagyo, particularly po yung mga malalakas na bagyo, yung Typhoon Christine hanggang kay Super Typhoon Pipito, po mga kamaestro. So yan po kung kayo po ay kabilang sa mga probinsya na directly tinamaan or kung hindi man tinamaan ay malaki po ang naging pinsala sa inyong mga lugar, kayo po ay kasama dito sa 3 buwan na moratorium po mula January 2025 hanggang March 2025 po yan mga kamaestro. So particularly po sa areas po ng Luzon, kasi kung maalala po natin lahat ng bagyo halos ang talagang directly tinamaan ay mula po sa Northern Luzon hanggang pababa po yan ng Bicol region. Maliban po kay Super Typhoon Pipito, kasi si Typhoon Pipito po alam ko directly hit din po or tinamaan din or affected din ang ilang portions po ng Visayas, particularly po sa Eastern Visayas and some part din po syempre ng Central Visayas. So baka po yung mga lugar diyan, yung mga SDOs po diyan sa Central and Eastern Visayas and parang meron din konti sa Western Visayas ay kayo po ay pwede ring kayo po ay makaka-avail din itong 3 buwan na moratorium po mula January 2025 hanggang March 2025. Alright, pang-apat, sino ang sakop ng pagsuspinde sa pagbabayad ng loan? Una, para sa December 2024 na pagsususpinde lahat ng kawani ng DepEd. Ayan, so nabanggit ko na po yan kanina, nabasa ko na po yan, ipaliwanag ko na po yan kanina.
So lahat po ng empleyado ng DepEd ay kasama po sa December 2024 na moratorium. Para naman sa January to March 2025 na pagsususpinde, mga bona fide residents or personnel ng DepEd sa mga lugar na idineklarang calamity areas ng appropriate government agencies, kabilang ang Office of the President, LGUs, Office of Civil Defense simula September 2024. So hindi lang pala kay Typhoon Christine, ano? So simula September 2024 ay kung kayo po ay directly tinamaan ng mga calamity, kayo po ay kasama dito sa 3 buwan ng moratorium mula January to March 2025. Ayan, kasi yung Typhoon Christine, alam ko nagsimula yan is October. So September po, no? September po, mula September na mga bagyo or calamity na tumama po sa inyong mga lugar, kayo po ay kabilang dito sa 3 buwan na moratorium. Alright? Next po, panghuli, ano ang sakop ng pagsuspende sa pagbabayad ng loan? Unang-una po, syempre, ang mga charges, cost, at interest ng loan payment. So lahat po, ibig sabihin, zero payment po, no, sa lahat ng loan. Ano po, sa kahit anumang mga lending institution, pagdating po yan ng December hanggang March 2025. Alright, so yun po, no, yun po yung kabuuan ng detalye nitong isinusulong. Ulitin po natin yung word, isinusulong, dahil po ito po ay hindi pa totally approved, hindi pa po ito official na ini-implement ano po itong loan moratorium na ito. So antabay po kayo sa mga susunod na araw, no, sa anumang mga updates po patungkol pa rin dito sa loan moratorium na isinusulong po ng DepEd. So yan, so kayo na po ang maghusga mga kamaestro. Kayo ba ay payag or hindi payag? Ito ba ay good news or ito ba ay bad news para sa inyo? Kasi marami po tayong nakita mga comments sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Hati po ang reaksyon ng mga kamaestro natin patungkol dito. Yung iba nagsasabing ito ay good news, ang iba naman po ay nagsasabing ito ay bad news para sa kanila. So kayo po ang tatanungin ko, kayong kamaestro, ano ba ang inyong saloobin tungkol dito sa isinusulong na loan moratorium na ito? Comment lang po kayo dyan, no? Sa comment section natin. Free po kayo mag-comment dyan para malaman po natin ang damdamin po ng ating mga kamaestro dyan sa buong Pilipinas. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito yung mga updates pa rin about sa mga loan moratorium and other benefits sa mga DepEd personnel and other government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!